ang huling propeta bago ang 400 years na katahimikan. Ang mga huling salita ng Old Testament ay hindi mga salita ng comfort. Ito ay isang babala tungkol sa judgment, tungkol sa korupsyon, tungkol sa isang tao na patuloy na dala ang pangalan ng Diyos pero ang kanilang mga puso ay lumalayo na sa Kanya at pagkatapos ay katahimikan. Walang bagong propeta, walang bagong scripture, walang bagong boses na sumisigaw sa Israel. Sumiklab ang mga imperyo, bumagsak ang mga kaharian, nagbago ang mga wika. Nagmarcha ang mga hukbo sa lupang ipinangako kay Abraham at hanggang ngayon wala pa ring propeta na dumarating. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Para sa maraming Kristiyano, ang period na ito ay parang isang blank page lang sa pagitan ng Malakay at Matthew. Pero para sa mga Jewish people na nabuhay sa mga siglong iyon, ang mga taon na iyon ay puno ng tensyon, takot, expectation, oppression at isang masakit na tanong, iniwan na ba ng Diyos ang kanyang mga tao? Kasi ang katahimikan ay hindi nagsimula sa kapayapaan. Nagsimula ito pagkatapos ng isang huling mensahero na lumitaw na may mensahe na direktang tumama sa espiritual na kalagayan ng Israel. Isang propeta na ang pangalan ay Malakias ang lumitaw sa isang bansa na bumalik mula sa exile sa physical na paraan pero hindi spiritual. Na-rebuild na ang templo, bumalik na ang mga sacrifices, nagpatuloy ang mga rituals ng worship, pero sa ilalim ng surface may malalim na kamalian. Ang mga priest ay naging negligent, ang mga marriage covenants ay sinisira, ang corruption ay pumapasok sa mismong worship, at si Malakias ay nagsalita sa kadilimang iyon bago ang bagyo. Sa Malakay chapter 1 verse 6, iginagalang ng anak ang kaniyang ama at ng alila ang kaniyang Panginoon. Kung ako nga'y ama, saan nandoon ang aking dangal? At kung ako'y Panginoon, saan nandoon ang takot sa akin? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote na nagsisihamak ng aking pangalan. At inyong sinasabi, sa ano namin hinamak ang iyong pangalan? Ang problema ay hindi lang religious routine, ang problema ay ang human heart. Ang Israel ay patuloy na may appearance ng faithfulness pero dahan-dahang lumalayo sa tunay na reverence para sa Diyos. Ang mga priests ay nag-o-offer ng bulag at may sakit na mga hayop sa altar, mga sacrifices na hindi nila kailanman ipapakita sa isang earthly governor. Ang worship ay naging mechanical, ang mga banal na bagay ay naging ordinary, at iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ni Malakias. Hindi siya nagsasalita sa mga pagan nations, siya ay nagsasalita sa mga taong naniniwala na kilala nila ang Diyos. Ang tensyon na iyon ay nakakailang pa rin hanggang ngayon dahil ang panganib ay hindi lang open rebellion. Ang panganib ay spiritual familiarity na walang genuine devotion, ang ilusyon ng faithfulness. Kinumpronta ni Malakay ang divorce, dishonesty, corrupt leadership at empty worship. Pero sa gitna ng mga babala, may pangako din. May darating na future messenger. Isang taong maghahanda ng daan bago ang mismong Diyos ay dumating. Sa Malakay 3 verse 1 sinabi, narito, aking sinusugo ang aking sugo at siya'y maghahanda ng daan sa harap ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kaniyang templo. At ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi pa nila alam ang pangalang John the Baptist. Hindi pa nila naiintindihan kung paano magkokonekta ang mga propesyang ito sa pagdating ni Jesus. Ang alam lang nila ay ang Diyos ay nangako ng future intervention habang ang kasalukuyan ay nananatiling masakit na tahimik. Ang phrase na 400 years of silence ay hindi ibig sabihin na tuluyang tumigil ang Diyos. Ibig sabihin nito ay walang prophetic voice na kinilala bilang scripture na lumitaw sa panahong iyon. Walang bagong aklat na nadagdag sa magiging Old Testament canon. Walang propeta na tumayo sa Israel na nagsasabing, "Thus says the Lord," na may authority tulad ni na Isaiah, Jeremiah o Ezekiel, pero hindi tumigil ang history sa paggalaw. Sa katunayan, ilan sa pinakamahalagang political at cultural changes sa ancient history ay nangyari sa mga siglong iyon at marami sa mga ito ay direktang naghanda sa mundo para sa pagdating ni Jesus. Nang ibinigay ni Malaki ang kanyang mensahe, ang Jewish people ay nasa ilalim ng Persian rule.
Ang Persian Empire ay pinayagan ang maraming exiled Jews na bumalik sa Jerusalem pagkatapos ng Babylonian captivity. Sa ilalim ng mga leader na sina Zerubbabel, Ezra at Nehemiah, na-rebuild ang templo at ang mga pader ng Jerusalem. Pero ang Israel ay hindi na isang independent kingdom tulad noong panahon ni David at Solomon. Isa na lang itong maliit at mahinang probinsya sa ilalim ng foreign control. Dahil dito, lumalim ang longing ng mga tao. Naalala nila ang mga pangako ng Diyos. Naalala nila ang tagumpay ng nakaraan. Naalala nila ang propesya tungkol sa future kingdom at sa darating na Mesaya. Pero ang araw-araw nilang buhay ay malayo sa mga inaasahang iyon. Pagkatapos, dumating ang isa sa pinakamalaking turning point sa ancient history. Bandang 330 BC, si Alexander the Great ay mabilis na sumakop sa buong mundo. Gumuho ang Persian Empire at kumalat ang Greek Empire at Hellenistic culture sa malalawak na teritoryo, kabilang ang Judea. Ang Greek language, philosophy, customs, architecture, education at political systems ay unti-unting nakaimpluwensya sa halos lahat ng aspeto ng buhay. Mas mahalaga ito kaysa sa iniisip ng marami dahil noong ipanganak si Jesus, makalipas ang mga siglo, ang Greek ang naging common language sa malaking bahagi ng Mediterranean world. Ang New Testament ay isinulat din sa Greek kaya mabilis kumalat ang ebanghelyo sa iba't ibang mga tao at bansa. Ang dating political conquest ay naging paghahanda pala para sa global communication, pero para sa mga tapat na Jews, ang Greek influence ay nagdulot ng matinding tensyon. Ang Hellenistic culture ay nagpo-promote ng human reason, athletics, pagan gods at assimilation sa Greek identity. Maraming Jewish leaders ang natakot na unti-unting nabubura ang covenant identity nila. May mga Jews na yakap ang Greek customs. May iba naman na matindi ang pagtutol. At mula sa tensyon na ito, kalaunan ay sumabog ang karahasan. Pagkamatay ni Alexander, nahati ang kanyang imperyo sa iba't ibang rulers. Sa huli, napunta ang Judea sa kontrol ng Seleucid Empire mula sa Syria. At dito lumitaw ang isang ruler na naging isa sa pinakakilalang pangalan sa Jewish history, si Antiochus IV Epiphanes. Ang kanyang paghahari ay naging isa sa pinakamadilim na panahon sa pagitan ng testaments. Pinilit niya ang matinding Hellenization. Ipinagbawal ang circumcision, Sabbath observance at Torah study. Sinunog ang mga kopya ng scriptures at pagkatapos ay dumating ang isang shock na tumatak sa memorya ng Jewish people. Ang mismong templo sa Jerusalem ay dinungisan. Ayon sa historical accounts sa First Maccabees at iba pang sources, nag-alay si Antiochus ng baboy sa altar, isang hayop na itinuturing na marumi sa Jewish law, at idiniklara ang templo para kay Zeus. Para sa mga devout Jews, hindi ito katanggap-tanggap. Ang templo ay hindi lang gusali. Ito ang simbolo ng presensya ng Diyos sa gitna ng kanyang covenant people. Ang makita itong dinungisan ng pagan worship ay parang direktang pag-atake sa kanilang identity. At mula sa krisis na iyon, sumiklab ang isang revolt. Ang priestly family na tinawag na Hasmoneans, mas kilala bilang Maccabees, ang lumaban sa Seleucid rule. Sa pamumuno ni Mattathias at ng kanyang anak na si Judas Maccabeus, naglunsad sila ng guerrilla resistance at kalaunan ay nabawi ang Jerusalem at nilinis ang templo. Ito ang naging simula ng Hanukkah, ang Feast of Dedication na binanggit din sa John 10 verse 22. Para sa maraming Jews, ang Maccabean Revolt ay nagbigay ng bagong pag-asa na baka dumating na rin ang deliverance. Baka ibinabalik na ng Diyos ang Israel, baka malapit na ang kaharian. Pero ang tagumpay ay hindi nagdala ng permanenteng kapayapaan. Mabilis na lumitaw ang internal political corruption kahit sa loob ng mga Jewish rulers. Nagkaroon ng mga rivalry, power struggles at spiritual compromise na kumalat sa buong bansa. Sa panahong ito, unti-unting lumitaw ang iba't ibang religious groups na may kanya-kanyang sagot sa identity crisis ng Israel, at dito nagiging mahalaga ang kasaysayan para maintindihan ang mundo na papasukan ni Jesus. Ang Pharisees ay lumitaw bilang movement na sobrang committed sa pag-preserve ng law at oral traditions. Naniniwala sila na ang strict obedience ang magpoprotekta sa Jewish identity at holiness. Ang Sadducees naman ay konektado sa priestly aristocracy at temple leadership. Mas nakafocus sila sa written Torah at madalas nakikipag-cooperate sa political authorities. Ang Essenes ay umalis sa mainstream society at bumuo ng isolated communities dahil naniniwala silang ang religious system sa Jerusalem ay sobrang corrupt na at wala ng pag-asa.
May mga scholars din na naniniwala na ang Dead Sea Scrolls ay may koneksyon sa mga communities sa Qumran. Ang Zealots naman ay yumakap sa revolutionary resistance laban sa foreign occupation, naniniwala na kailangan ng armed revolt para maitatag ang kaharian ng Diyos. Ang lahat ng grupong ito ay nabuo sa tinatawag na Silent Years. Ang katahimikan ay hindi empty. Sa halip ito ay naghahanda ng mga tensyon na sasabog sa panahon ng ministry ni Jesus. Pagdating ng 1st century, ang Israel ay spiritually fragmented at politically exhausted. Ang mga tao ay sabik sa deliverance, pero hindi sila nagkakasundo kung paano ito darating. May mga umaasang warrior messiah na magpapabagsak sa Rome. May mga naghihintay ng priestly reformer. May mga umaasa sa apocalyptic judgment. Pagkatapos, dumating ang Rome. Noong 63 BC, pumasok sa Jerusalem ang Roman general na si Pompey. Napasailalim ang Judea sa Roman rule at mas lalong naging volatile ang political situation. Tumaas ang heavy taxation, military occupation, corruption at social inequality, kaya mas lumala ang frustration ng mga tao. Ang Roman Empire ay nagdala ng maayos na kalsada, military order at administrative structure, pero kasabay nito ay takot din. Ang crucifixion ay naging public reminder ng Roman authority. Ang mga rebellion ay brutal na dinudurog. Sa mundong ito lumitaw si Herod the Great. Si Herod ay namuno sa ilalim ng Roman authority at nakilala sa malalaking construction projects, kabilang ang expansion ng temple sa Jerusalem. Sa architectural sense, naging napakaganda ng templo, pero sa spiritual perspective, maraming Jews ang hindi nagtitiwala kay Herod dahil sa kanyang political alliances at brutal na paraan ng pamumuno. Sa likod ng lahat ng political complexity na ito, naroon pa rin ang mas malalim na spiritual pain. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa Jewish memory ang mga prophetic promises. Sinabi ni Isaiah ang tungkol sa darating na hari. Sinabi ni Jeremiah ang tungkol sa bagong covenant. Sinabi ni Ezekiel ang tungkol sa restorasyon. Sinabi ni Daniel ang tungkol sa future kingdoms at sa pagdating ng Son of Man. Pero lumipas ang mga siglo. Maraming faithful Jews ang nag-isip kung matutupad pa ba ang mga pangakong iyon. May mga henerasyong nabuhay at namatay habang naghihintay, kaya ang opening pages ng New Testament ay sobrang powerful. Hindi random na nagsimula si Mateo kay Jesus na agad ng nangangaral. Nagsimula siya sa genealogy, covenant history, ancestry at fulfillment. Ang mensahe ay malinaw, hindi iniwan ang history, hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang mga pangako. At bago magpakita si Jesus publicly, may isang boses na muling bumasag sa katahimikan. Isang lalaki ang lumitaw sa wilderness na hindi mukhang religious leader kundi parang Old Testament prophet, si John the Baptist. Sa Matthew 3 verse 1-3, at ng mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista na nangangaral sa ilang ng Judea na nagsasabi, "Mangagsisi kayo, sapagkat malapit na ang kaharian ng langit, sapagkat ito yaong sinalita sa pamamagitan ng propeta Isaias na nagsasabi, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas." Matapos ang mga siglo na walang nationally recognized prophetic voice, biglang may lumitaw na nangangaral ng repentance sa Jordan River. Dumadagsa ang mga tao. Inimbestigahan siya ng religious leaders. At ang mensahe niya ay pamilyar, parang Elijah, parang Isaiah, parang mga sinaunang propeta. Maging ang kanyang damit ay may prophetic symbolism. Ayon sa Matthew 3 verse 4, si Juan nga ay nananamit ng balahibo ng kamelyo at may isang pamigkis na katad sa palibot ng kaniyang baywang at ang kaniyang pagkain ay mga balang at pulot pukyutan. Ang katahimikan ay nababasag na. Pero ang paraan ng sagot ng Diyos sa mga siglong paghihintay ay ikinagulat ng marami dahil ang Messiah na dumating ay hindi tugma sa inaasahan ng marami. Hindi siya dumating bilang military leader laban sa Rome. Hindi siya kumuha ng political power. Hindi niya ibinalik ang Israel sa pamamagitan ng armas. Sa halip, nangaral siya ng repentance, nagpagaling siya ng mga may sakit, kinonfront niya ang hypocrisy, ipinahayag niya ang kaharian ng Diyos, at marami ang hindi siya nakilala dahil iba ang inaasahan nila. Habang tumatagal ang silent years, mas lumalalim ang pananabik ng mga tao dahil sa suffering sa ilalim ng foreign empires. Pero unti-unti ring nabuo ang expectations na mas nakabase sa political desperation kaysa sa buong larawan ng scripture. Pero kahit ang katahimikan ay may purpose, ang Roman roads ay nakatulong para mabilis kumalat ang ebanghelyo.
Ang Greek language ay nagbigay daan para sa mas malawak na communication ng apostolic writings. Ang Jewish synagogues sa iba't ibang bahagi ng imperyo ay naging starting points ng Christian preaching. Ang akala na silence ay naging preparation pala. Sa Bible, makikita na madalas kumikilos ang Diyos sa panahon na tila tahimik siya. Si Joseph ay dumaan sa mga taon ng hidden preparation bago tumaas. Ang Israel ay gumugol ng centuries sa Egypt bago ang Exodus. Si David ay na-anoint na bago pa maging hari at maging si Jesus ay nagtagal sa obscurity bago ang public ministry. Ang katahimikan sa Biblia ay hindi kadalasang absence, kadalasan ito ay preparasyon at mahalaga ito dahil maraming Christians din ang dumadaan sa panahon na parang tahimik ang Diyos. Parang walang sagot sa prayer, parang walang direksyon, parang malayo ang Diyos. At sa ganitong moments, ang pagitan ng Malakias at Mateo ay nagiging personal. Dahil ang Israel ay naghintay din. May mga nawalan ng pag-asa, may mga nakisabay sa culture, may mga kumapit sa scriptures, may mga binago ang promises para maging political expectations. Pero dumating pa rin ang Diyos sa tamang panahon. Hindi sa pamamagitan ng hari, hindi sa pamamagitan ng army, hindi sa pamamagitan ng empire, kundi sa pamamagitan ng propeta sa wilderness at kalaunan sa isang batang ipinanganak sa Bethlehem. Ang huling verses ng Malakay ay may bigat kapag ikinabit sa Ebanghelyo. Sinabi sa Malakias na darating si Elijah bago ang great day ng Diyos. At kalaunan, kinumpirma ni Jesus na si John the Baptist ang katuparan nito. Ang katahimikan ay hindi binura ang pangako. Pinanatili nito ang expectation hanggang sa fulfillment at isa ito sa pinakamalalim na aral ng mga siglong iyon. Ang timing ng Diyos ay hindi minamadali at hindi nahuhuli. Ang Diyos ay kumikilos across generations, hindi lang moments. Ang mga tao ay nagme-measure ng delay basis sa emotions. Pero ang Diyos ay kumikilos na may precision na lampas sa human understanding. Sa mata ng tao, parang walang direksyon ang history. Pero sa perspective ng Bible, inaayos ng Diyos ang languages, empires, roads, political conditions, religious tensions at prophetic expectations para sa tamang pagdating ni Jesus. Sabi sa Galatians 4 verse 4, "Datapuwat nang dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kaniyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi maaga, hindi late, sa fullness of time." At iyon ang pinaka-explanation ng katahimikan. Hindi ito failure, ito ay preparation. Panahon na naghanda sa mundo para sa Ebanghelyo, panahon na nagpakita ng kahinaan ng human kingdoms, panahon na nagpalalim ng pananabik para sa redemption. Dahil minsan, mas nakikita ang liwanag kapag matagal ka nang nasa dilim.